Tarde. Sigaw niyo ulit ang salitang habang panahon. Brothers and sisters, sa tagpo ng puno ng igos, madalas po narinig natin yung ginawa ng Panginoon sa puno ng igos. Isang araw nang sila po ay naglalakbay, ang Panginoong Hesus ay nagutom. Sigaw niyo salitang nagutom. Kayo ba ay nagugutom din? Ngayon, gutom na kayo? Hallelujah. So, ang Panginoong Hesus ay nagutom tulad natin nagugutom. Isang patunay na ang Panginoong Kristo ay naging tunay na tao. Inantok, nagutom, napagod, inalipusta, pinaratangan ng kung ano-ano. Ganyan din ang lahat na sa kanya ay mananalig at manampalataya at susunod, magugutom, aalipostain, pagbibintangan at pararatangan ng kung ano-ano. Subalit hindi ito lahat pinansin ng Panginoon sapagkat nakatuon ang kanyang isipan at puso sa kanyang misyon na sundin ang kalooban ng kanyang Ama upang magbago ang mukha ng tao sa balat ng lupa, magkaroon sila ng buhay at sigla, guminhawa at magtagumpay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, dalawang bagay lang na mahalaga ang ibig kong ibahagi sa inyo na ipinakita sa akin ng Espiritu ng Panginoon habang ako po ay nagninilay sa tagpong ito. Una, nang magutom ang Panginoong Hesus, tumingin siya sa paligid at sa di kalayuan, nakita niya isang puno ng igos na madahon. Maganda. So nilapitan niya sa pag-asang may makikita siyang bunga na kanyang makakain upang kanyang gutom ay maibsan. Subalit, nang siya'y na malapit na sa puno, tiningnan niya ang lahat ng sanga, wala siya nakita ni isang bunga, kundi lahat dahon. Sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Ibig sabihin, wala pa sa panahon upang mamunga ang igos. Subalit nang makita ng Panginoong Hesus na wala siyang bungang mapapakinabangan, ano ang ating narinig? Anong ginawa niya? Lakasan niyo. Sinumpa niya ang puno ng igos na nagwika niya, buhat ngayon wala nang makakakain ng bunga mo. Malakas niyang sinabi yon sapagkat sabi sa susunod na talata, narinig ng lahat ng kanyang kasama, sina Pedro at ang iba pa, ang winika ng Panginoong Hesus sa puno ng igos na hindi na mamumunga. So ang aking unang nakita ay, bakit hahanapan ng Panginoon ang puno ng igos ng bunga samantalang hindi pa panahon noon? Isigaw niyang salitang bunga. Ang ating Diyos, ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus ay naghahanap ng bunga. Tayong lahat na kanyang pinagpala, pinagaling sa karamdaman, pinatawad sa ating makasalanan, binigyan ng bagong sigla, pinaginhawa at pinagtagumpay. Kapatid, pinagpapala tayo araw-araw, hindi lamang para sa atin, kundi para tayo ay maging kapaki-pakinabang sa lahat sa ating paligid, maging sa ating makaaway, nang sa gayon, makilala ng taong bayan na mayroon Diyos. Mayroon Diyos na tumutugon sa ating mga pangailangan. Tulad ng may akda ng liham na aking binahagi sa inyo, ang buod ng kanyang liham ay nang marinig niya ang pangangaral tungkol sa salita ng Diyos at tungkol sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesus, nagkaroon siya ng bagong pag-asa at nagkaroon siya ng lakas ng loob na umasang iigi ang kanyang buhay. At agad-agad, siya po ay natutong magbalik sa simbahan upang magpasalamat sa Diyos
matagal nang hindi napapasok ng simbahan. Tulad sa ating karamihan sa atin, di ba bago natin narinig ang salita ng Diyos sa impilan ng DWXI, nasa tapat lang tayo ng kapilya, linggo-linggo hindi tayo makapasok? Ang tagal na nating hindi bumabalik ng simbahan? Totoo o hindi? Subalit sa ngayon, bakit tayo nagtitiyaga sa dakong ito kahit mainit sa maghapon o kahit malamig sa magdamag, umulan o umagyo? Bakit tayo nakapagtitiis? Bakit? Sapagkat pinalakas tayo ng Panginoon. Binigyan tayo ng bagong buhay. Amen? Binigyan tayo ng bagong pag-asa. Nakilala natin siya na siya isang Diyos na hindi lamang pang-espiritual. Ang Diyos na ito ay hindi lamang interesado sa ating kaluluwa. Interesado siya maging sa ating buhok. Sabi sa Biblia, walang buhok na nalalaglag sa ulo ng tao na hindi alam ng Diyos. Narinig niyo? Walang hindi alam ang Diyos sa buhok na nalalaglag. Yung buhok na kinukulayan natin, alam ng Diyos yan. Amen? Yung Diyos na, yung Diyos. Yung buhok na unat na pinakukulot natin, alam din ng Diyos yan. Amen? At yung kulot na buhok na pinuputulan natin para maunat, alam din ng Panginoon yan. Yung kakainin nyo, alam din ng Panginoon na kailangan nyo yan. Yung isusuot nyo, alam ng Panginoon yan. Amen ba? So, hanggang doon ba pagkaalam lamang ang ating Diyos? Hindi. Naghihintay siyang tayo ay tumawag sa Kanya, manalig at manampalataya, hanapin natin siya, kumatok, humingi, at ibibigay niya ang lahat ng iyan sa atin. Amen? Sigaw niyo uli, bunga. Habang panahon. Ibig sabihin, ang ating Diyos ay naghahanap ng bunga sa lahat ng panahon. Hindi lang panapanahon, hindi lang weather. Amen? Kundi sa lahat ng panahon, hinahanapan tayo ng bunga. Amen? Hindi lang paminsan-minsan. Yung ating pagpupuri sa Diyos, yung ating pakikinig sa Kanya, dapat lahat na panahon. Amen? Inaasahan ng Diyos na tayo ay magbabalik puri sa Kanya. Natatandaan niyo yung 10 kitungin na lumapit sa Panginoon? Lahat pinagaling. Subalit ilan bumalik sa Panginoon? Para magpasalamat, ilan? Ano ang sabi ng Panginoon? Nasaan yung siyam? Di ba niya 10 ang pinagaling? Bakit isa lang ang bumalik para magpasalamat at puri sa Panginoon? Nasaan yung siyam? Nawawala na. Nasaan yung mga pinagaling ng Panginoon noong mga nakaraang taon? Nasaan na sila? Nasaan yung binigyan ng bisa? Nasaan yung binigyan ng trabaho? Nasaan yung binigyan ng anak? Nasaan yung binigyan ng asawa? Nasaan yung pinauwi yung kanyang asawa? Asa na sila? Hinahanap kayo ng Panginoon. Di pa niya naririnig ang inyong papuri para sa Kanya. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So brothers and sisters, bato-bato sa langit ang tatamaan po ang gagalit. Naghihintay ang Diyos sa atin. Lang ako po ay pagalingin sa isang mahimalang paraan since 1978 sa Philippine Heart Center. Buhat po noon, di na nagbago ang aking direksyon. Nang matutuhan ko po ang tunay na landas ng buhay at tunay na layunin ng Diyos sa ating buhay dito sa lupa, ipinagsigawan ko na sa bawat sulok ng daigdig na mayroon Diyos na nagpapagaling. Mayroon Diyos na nagpapala. Mayroon Diyos na nagpapalakas. Mayroon Diyos na nagbibigay ng karunungan. Mayroon Diyos na nagbibigay ng karangalan. Diyos na tumitingin sa mga kapuspalad. May Diyos na nangangalaga sa mga kinakapos. May Diyos na nangangalaga sa hindi pinapansin ng lipunan. At ang Diyos na ito ay walang iba kundi si Jesus, na ating Panginoon. Nagutom tulad natin ng Panginoong Isus. Nagdamdam.
Nagdamdam ang Panginoon nang hindi bumalik ang siyam upang magpapuri. Sa kanyang tinig at wika niya, nasaan ang siyam na aking pinagaling? Bakit isa lang ang bumalik? Asaan sila? Siguro nasa Amerika na. Yung iba siguro nasa Canada na. Ano? Iba siguro ay maganda na ang katayuan sa buhay. Hindi na niya kailangan ang pera sapagkat sobra-sobra na sa kanya ang pera. Brothers and sisters, sa aking kayo makinig at maniwala. Kailangan din natin ng pera. Subalit maraming bagay ang hindi natatapatan ng pera. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, ang sabi ng Panginoon Kristo ayon kay Juan, ang sino mang sa akin ay manalig at manampalataya at manatili sa aking salita at ang salita ko ay manatili sa kanila, ano daw mangyayari sa kanila? Sila ay magkakaroon ng bunga. Bunga. So ang tanong ay, paano tayo magkakaroon ng bunga? Ibig ng Diyos na tayo ay magbunga, hindi maging mabungga tulad ng puno ng igos, ang bunga-bunga niya sapagkat ang dahon niya ay ang kapal-kapal, napakaganda, subalit ni isang bunga wala. Narinig niyo ba yun? Nasusundan niyo? Pakinggan niyo, sa pagpakikita ko sa inyo, ano ang ibig ng Diyos at ano ang gagawin ng Diyos sa atin kung ang ibig niya ay ating gawin. Amen? Hindi tayo tinawag upang puyatin lang. Hindi tayo tinawag upang paghirapin lang. Tinawag tayo ng Diyos upang turuan. Upang kapag tayo ay natuto, wala tayong hihingin na hindi niya ibibigay. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, ibig ng Diyos na sa lahat ng panahon, habang panahon, rain or shine, yung taong kanyang pinagpala ay kailangan naglilingkod sa kanya. Amen. Ano mang mangyari, ano mang sabihin ng kanyang nangungahay, naglilingkod at namumunga ang tunay na pinagpala ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay.
tatalakayin natin ang tungkol sa pumumunga at tungkol sa paglilingkod. So ang tanong ng karamihan, paano ba ako makapaglilingkod sa Diyos? On the third year of this ministry, nung ating anniversary doon sa Rizal Football Stadium, napakalakas po ang ulan, typhoon signal number 3 at ang baha po hanggang tuhod. Mayroon pong lumapit sa akin pakaraning isang buwan, galing sa Batangas, isang pamilya. Nang wika nila, mulang 16 years old, ang tatay nila, inabot ng 66, na may rayoma. Hindi maaring mabasa ng tubig sapagkat namamaga ang buong tuhod niya at ang kanyang binti at hita dahil sa rayoma. Subalit nang sila po ay dumalo, hindi na sila nakapasok sa loob ng football stadium sapagkat siksikan ang tao, so naroroon na lang sila sa gate. Doon sila katayo. Mulang alas 6 ng hapon, ang patak ng walang tigil. Hindi na sila makalis doon sapagkat ang tubig ay hanggang tuhod na at wala na siyang madaanan sapagkat siksikan ng maraming tao. Ang wika niya sa kanyang patutuo, dahil sa dami ng tao na kanyang nakita at hindi niya akalang siksikan pa pala ang tao, siya po ay nakalimutan niya ang kanyang rayuma, nakalimutan niya ang kanyang tuhod, at pati yung sandwiches na dala nila ay nakalimutan nilang buksan. Nakalimutan nila ang oras, hanggang sa nagulat na lamang sila nang sumikat ang araw kinabukasan. Alas 7 ng umaga, nakatayo pa rin sila sa kanilang tatayuan. Ni minsan ay hindi sila umupo. Wala pang upuan noon. At saka baha. Bahang-baha. Nung ako'y dumating nga doon, dumaan ako sa kalagitnaan ng tao, di pa ko masyadong kilala noon. May nakita ako naglalatag ng plastik. At ang sabi ng isa, pag si Brother Mike nagisingin mo ko, ha? Hallelujah. Sabi ko, sister, masama yan. Pakinggan niyo yung iba. Ayaw ko niya, basta si Brother Mike na lang pakikinggan ko. Sabi ko, kaya pagdating niya, gisingin mo niya ako. At ang aking naantig ang puso ko doon sa dinanang kong isang batang sanggol, siguro isang taon pa lang, mga 12 months. Dala-dala rin doon ng kanyang nanay. Ha? Tinakpan lang ng plastik. Ha? Tinakpan ng plastik, nakataas ang kanyang kamay, nagpupura sa Panginoon. Yung bata naman titihaya doon sa ilalim ng plastik. Sabi ko, praise the Lord, pati batang maliit nagpupuri na rin sa Panginoon. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. So, dinaanan ko sila. Hindi ako nagpakilala, baka mapahiya eh. Dahil natutulog pala sila noon. Ayawan ko ngayon kung natutulog pa sila pag may overnight. Kayo ba'y natutulog sa overnight? Hindi. So ganito ang kwento niya. Kinabukasan, nagulat sila. Umaga na pala, nakatayo pa sila. At pagkatapos, nung nag-uuwian na, ang tatay nila tumatakbo na. At buhat noon, nawala na ang tuhod ng tatay nila na may rayoma. Nawala na ang rayoma. Anong ibig sabihin noon? Lahat na taong dumarating sa ganitong pagtitipon, naglilingkod sa Diyos. Ang inyong pagtayo-tayo dyan, naglilingkod sa Diyos. Sapagkat bawat isang dinaragdag ng Panginoon, tatandaan niyo po ito, hindi tao nagdaragdag sa gawain na ito. Sabi sa Biblia, idinaragdag ng Panginoon sa kanila noon ang bawat kanyang nililigtas. So lahat na dinadagdag dito ng Panginoon, yaong kanyang mga iniligtas sa kasalanan. Amen. Sabi sa aklat ng Roma 8, lahat na kanyang pinili pa nung unang panahon ay kanyang tinawag. At lahat na kanyang tinawag at tumugon, kanyang pinatawad. At lahat na kanyang pinatatawad, kanyang pinararangalan. Lahat pinararangalan ng Panginoon. Di man tayo maparangalan ng ating mga magulang, di man tayo maparangalan ng ating lipunan. Maniwala kayo sa hindi. Ngayong gabi, pinararangalan tayo ni Yahweh El Shaddai. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kung ano-ano kasi ang hinahanap ng tao, kung sino-sino ang pinakikinggan, si Jesus ang inyong hanapin. Si Jesus ang inyong pakinggan.
At tiyak yun, siya ay inyong masusumpungan. Amen? So, nang masumpungan na natin ang Panginoong Hesus, tulad ng puno ng igos nang masumpungan ng Panginoong Hesus, hinanapan niya ng bunga. Ako'y naniniwalang ilang araw na nadadaanan ng Panginoon ng punong igos na yon. Wala siyang nakikitang bunga. Kaya nung huling dalaw niya, ang tingin niya, sabi niya, buhat ngayon, wala na makakain ng bunga mo. Ibig sabihin, paktay ka ng puno ka. Amen? So, bunga isigaw nyo. Ito muna ang unang tatalakayin natin. Tinawag tayo ng Diyos, pinatawad sa ating mga kasalanan, pinagaling sa ating mga karamdaman, pinagpala sa lahat ng ating pangailangan, binigyan tayo ng karangalan upang magbigay karangalan at puri sa Diyos. Amen? To give Him praise and glory. Parangalan ang Diyos. Purihin ang Diyos sa ating gawa, sa ating kilos, sa ating mga salita, araw-araw. Kaya mga nakaraang linggo, nabanggit sa ating Espiritu ng Panginoon na tayo ay mga ano ni Kristo tayo? Laksan nyo. Ambasador. Ambasador, kinatawan. Alam mo, bago maging ambasador tayo sa ibang bansa ng ating pamahalaan, dadaan tayo sa Senado, sa Kongreso, sa tinatawag na Commission on Appointments. Aaprobaran pa nila doon ang credential. Kay Kristo, wala ka ng daraanan. Iisa lang ang daan. Si Jesus lang ang daan ng lahat ng ating pangailangan. Si Jesus lang. Amen? Kapag si Kristo ang ating nasumpungan, kapag si Kristo ang ating sinamahan, kapag si Kristo ang ating kinaisa sa buhay at nakipag-isa sa Kanya, makikita nyo lahat magbabago sa ating buhay. Lahat magbabago sa ating buhay. Amen? Dati tayo noon mahiyain. Kagaya nung sumulat sa akin, ayaw lumabas ng bahay niya, nahiya. Ikinahiya ang kanyang kalagayan. Sabi ko sa inyo, nang masumpungan ko Panginoon, hindi ikinahiya ang pango kong ilong. Amen? Hindi ko ikinahiya ang baluktot kong dila. Subalit sa habang panahon na ako'y nagpupuri sa Kanya, tinuwid ang aking dila, pinatangos ang aking ilong. Amen? Hallelujah. Hindi na po ako nagpadugtong ng ilong. Pakikita ko sa inyo paano nangyari ito sa susunod na bahagi ng tagpong ito. Dalawang bagay lang ang pinakita sa akin ng Panginoon sa tagpong ito. At ibig kong matandaan nyo at makita nyo. Ang unang pinakita sa akin ay tungkol sa pamumunga ng puno ng igos. Ang puno ng igos para panahon lang kumamunga. Subalit, bakit hinanapan ng Panginoong Kristo ng bunga? Bakit bunga ang hinanap niya? So of course, sapagkat nagutom noon ang Panginoong Hesus, ang bunga ng igos ang hinahanap niya makapupuno ng kanyang gutom. Amen? Diba, nung nasa cross na, naghihirap ng ating Panginoon sa cross, ano nangyari sa kanya doon sa cross? Nauhaw. Hindi na siya nagutom, hindi lang siya nagutom, nauhaw pa. Nauhaw pa. Kung paano tayo nauhaw din ang Panginoon. Amen? Ang sabi niya ba, nauhaw daw sa pag-ibig ng tao. Hindi, simple ang sinabi doon, basta nauuhaw. Sinabi ng Panginoon, ako'y nauuhaw. Ano bang kinauuhawan ng tao? Joyful water. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Amen? So, nauhaw ang Panginoon. So, sa halip naman ang painumin ng tubig, wala pa kasing joyful water noon. Ano ang pinainom sa Panginoon? Suka. Tinan mo ang tao, Pero tinan nyo, tinanggap pa rin ng Panginoong Hesus. Ganyan ang hirap na dinaan ng Panginoong Hesus para sa atin. Tayo ngayon hindi na suka pinainom joyful water Amen? Mura pa. Amen? Mura pa, Andiyan pa ba kayo? So, kailangan tayo ay hahanapan kayo ng bunga ng Panginoon. Sa isang linggo, babalik pa ba kayo sa Sabado? Sinong babalik? Maniwala kayo. Kung babalik kayo, siguruhin nyo may kasama kayo. Sapagkat lalapitan kayo ng Panginoon niya sabihin, ikaw pa rin?
Wala ka pang naakay sa akin? Ang hina mo naman. Amen? Sapagkat kapag tayo ay totoong nakipag-isa kay Kristo, makikita lang ating paligid ang malaking pagbabago sapagkat tayo nagiging ibang-iba kaysa iba.